Ang 2-on-1 trade ni Boss para sa bagong point guard ng San Miguel Beermen, sino-sino ang players na involved, paano ito posibleng mangyari, at kailan kaya ito may execute ng dalawang koponan. Yan ang pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutang mag-comment at mag-subscribe mga kahoops kung gusto mo ang ganitong usapang PBA basketball update. Fresh pa sa back-to-back All-Filipino Cup titles ang San Miguel Beermen mula Season 49 hanggang Season 50, halos walang binago sa kanilang core lineup maliban sa mga rookies na nadagdag noong Season 50 PBA draft. Ayon kay Coach Leo Austria, epektibo ang kanilang sistema, chemistry, solid, rotation, subok na sa championship. Kaya sa totoo lang, wala sana silang planong galawin ang roster papasok ng Commissioner's Cup, pero alam naman natin ang PBA, hindi ka pwedeng tumigil habang ang iba ay gumagalaw. Habang busy ang ibang team sa pag-acquire ng imports, pag-sign ng free agents, at pag-finalize ng trades, napilitan din ng Beermen na mag-isip, lalo na't sila ngayon ang target ng buong liga, lahat gustong pabagsakin ang defending All-Filipino champs. At dito na papasok ang offer ng Blackwater Bossing. Bakit gustong i-trade si Cedric? Ang sentro ng usapan, si Cedric Bearfield. Star guard, main scorer, franchise piece ng Blackwater. Pero may malaking problema, matatapos ang kontrata niya ngayong September 2026, at ayon sa mga lumulutang na usapan, posibleng humingi siya ng mas malaking kontrata. Dagdag pa rito, may balitang dismayado na siya sa sitwasyon ng team, lalo na't hindi pa sila consistent na nakapasok sa playoffs. Para sa Blackwater management, mas mabuti ng kumilos ng maaga kaysa maipit sa contract dispute, at kung i-trade man siya, bakit hindi sa team na matagal nang interesado sa kanya, ang San Miguel? Ano ang kapalit? Dalawang guards. Ang hinihingi ng Blackwater sa 2-on-1 deal. Wami Chongson, Chris Miller. Bakit si Wami Chongson? Simple lang, kung magre-release ka ng star point guard, kailangan may papalit na may experience. Si Wami, dating scorer nung nasa Terra Firma pa siya, may championship experience na sa San Miguel, at higit sa lahat, point guard din. Homecoming pa ito kung sakali, dahil Blackwater ang nag-draft sa kanya noon. Sa sistema ni Coach Jeffrey Carriazo, malamang makakuha siya ng mas mahabang playing time, mas maraming bola sa kamay, mas maraming pagkakataon mag-score. Mapupunan ba niya ang scoring void ni Bearfield? Posible. Bakit si Chris Miller? Si Chris Miller, 10th overall pick ng San Miguel, halos hindi nagamit dahil sobrang loaded ng backcourt ng Beermen. Sa totoo lang, mahirap mag-breakthrough kapag puno ang rotation, pero sa Blackwater, iba ang sitwasyon. Mahabang minutes, development-focused system na pwedeng magbigay sa kanya ng confidence para ma-unlock ang pagiging 3-level scorer na ipinakita niya overseas sa loob ng 11 taon. Para sa Blackwater, hindi lang ito replacement trade, development trade din ito. Ano naman ang makukuha ng San Miguel? Ngayon, tingnan natin ang kabilang side. Kung tatanggapin ng San Miguel ang offer, makukuha nila si Cedric Bearfield, isang 6'2 guard na kayang maglaro sa loob at labas, at ito ang pinaka-importante, playoff mismatch solution. Alam natin na sa playoffs, madalas maposte si Wami dahil sa height disadvantage niya bilang 5'9 guard. Pero kay Bearfield, mas matangkad, mas malapad ang pangangatawan, mas kayang lumaban sa depensa. Bukod pa roon, certified scorer siya. San Miguel nakakuha ng star caliber scorer na solusyonan ng playoff mismatch. Mas lumalim pa ang championship rotation, automatic may sagot sa reserve list adjustments. Dalawang players kapalit ng isang star, risky, oo. Pero minsan, kailangan mong magsugal para manatili sa tuktok. Ngayon, ikaw ang tatanungin ko, panalo ba ang Blackwater sa pagkuha kina Wami Chongson at Chris Miller? O mas malaking panalo ang San Miguel kapag nakuha nila si Cedric Bearfield? Sa tingin mo ba mapupunan ni Wami at Chris ang numbers na iiwan ni Bearfield, o mas lalo lang lalakas ang Beermen at magiging mas mahirap silang talunin sa Commissioner's Cup? I-comment mo sa baba kung sino ang clear winner sa trade na ito, ang Blackwater Bossing ba o ang San Miguel Beermen? At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng PBA trade analysis, huwag mong kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito sa Race Hoops Universe. Hanggang sa susunod na breakdown.